Aling Tomasa, nalinis niyo na ho bang buong kabahayan? Oo. Siya nga ho pala, pagkatapos niyo dyan, linisin niyo yung kwartong tutuluyan ng mag-asawa, tsak na marami ng agiw yun. Siguro nga. 4 na taon ding hindi na uuwi dito sa atin si Isabel. Ay, ngayong may asawa na siya, malamang dito na rin siya pumirme. Napakaswerteng bata. Mayaman na. Abay, nakapag-asawa pa ng isang napakagwapong lalaki. Sige na ho, Aling Tomasa, doon na kayo sa kwarto nila. Ambo, bukas maaga kang gumising para sunduin mo mag-asawa sa bayan. At pag tinanong ako, sabihin mong marami akong inaasikaso sa bahay. Pakisabihan mo rin si Elena na mamita siya ng prutas ng maaga, ha? Sasabihin ko. O, sige. Hoy, Elena. Pinasasabi ni Senyorita, maaga ka raw mamitas ng prutas para doon sa mag-asawang darating. Oo. Alam mo, parang himala. Bakit? Hindi yata high blood si Senyorita ngayon. Paano, Ambo? Darating na kasi bukas ang tunay na amo ng islang ito. At hindi na po pwede ang mapaandar niya. Bakit? Hindi ba sila tunay na magkapatid? Hindi ho. Ang sabi sa akin ni Nana Tomasa, dinala daw dito si Elisa nung grade 2 pa lang siya nang nasirang ama ni Ate Isabel. Anak daw ho ng hostess yan. Sayang. Maganda pa naman. Kaya lang, parang tigre kung magalit. Mabuti ka pa. Mabait. Nakikita nyo to, mga Ambo? Gusto nyo gilitin ko yung leeg ninyo sa pamamagitan nito? Ito naman, di naman biro. Pwede ba naman kita lukuhin? Parang anak na lang kita. Mabuti naman kung gano'n. Umalis na kayo. Gawin nyo na kung anong dapat nyong gawin. Oo. Siya nga pala si Nana Tomasa, si Kamusta Mang po? Ambo at saka si Elena. Akin ang bag mo. Sige na, kunin niyo yung mga gamit sa likod ng kotse. Halika na sa taas, lumalakas na yung ulan. Ano? How do you like the place? Maganda. Maganda pala tong Isla Paraiso. Told you. Tama yung sinabi mo. Galing mo talaga. I like the place. So let's go. Halika na. Come on. Halika.
sariwang hangin. Ganda! Pihado akong miss na miss nyo na yung mga klase ng pagkain inihanda ko sa inyo kanina. Wala sa Amerika nun. Sinabi mo pa. Talagang mas masarap ang pagkain dito sa atin. Di ba, Miguel? Oo, busog na nga ako eh. Pero, parang gusto ko pa. Go ahead. Hinanda ko talaga para sa inyo yan. Darling, ang sobrang kabusugan ay nakakamatay din. Hay nako, hanggat maraming bunga ang bukuhan natin dito, araw-araw kayong kakain yan. Sa ngayon, bakasyon muna kami rito. Pag nagbago isip ni Isabel, dito muna kami. Nag-iisip nga ako ng bagong negosyo eh. Naku, pwede ba? Saka na yan. Ang importante, makapagpahinga muna tayo dahil pagod na pagod pa tayo sa biyahe. You're the boss. Pero ako, maliligo muna ako sa dagat mamaya. Matagal na akong di nakakapag-swimming ba? Oh, subo mo na dyan. Yan. Walang ganito sa atin eh. Napakalawak pala talaga ng islang ito. Abay, Chuck, na matutuwa kami at mawiwili kami sa paninirahan dito. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Nagtataka nga ako bakit mas gusto pa niya magstay sa abroad kesa dito. Alam mo, malaki naman ang tiwala ko sa'yo eh. Tsaka alam kong hindi mo pababayaan ang mga negosyo natin dito. Ano nga palang balak niyong mag-asawa? Tago ka lang, sige. Yan. Magandang gabi ho, senyorita. Abo, ikaw pala. Malalim na ho ang gabi, baka gusto niyo nang magpahinga. O sige, susunod na ako. Opo. Hindi kami pareho ng kapalaran ni Isabel. Bakit mula nung pagkabata namin, siya lamang ang nagpapakasarap samantalang ako'y nagpapakahirap? Anak mo rin ako, hindi ba? Ako na siyang nag-alaga at naging kasama mo nang ikaw ay magkasakit. Hanggang sa mamatay ba'y dapat maging tagapag-alaga rin ng iyong anak? Ng kanyang asawa at magiging anak? Umahon ka na, kanina ka pa dyan. Maghain ka na.
Baka magising yung mag-asawa eh. Wala pang nakahandang pagkain. Opo, sige po. Susunod na po ako. Halika na! O Yambo, totoo ba yung sinasabi mo? Anong palagay mo sa akin? Sinungaling? Sa palagay ko, nainggit yun dun sa kapatid. Dahil nakita niya na sweet yung mag-asawa dun sa dalampasigan. Nako, siguro nga. Tama na yan. Baka hinahanap na tayo ni Senyorita. Tomasa, huwag mo sabihin to kay Elena. Dahil, alam mo naman, baka sabihin nun, napaka-chismoso ko. Eh, totoo naman eh. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala. Halika na. Ito yung sinasabi ko sa yung reply ng aking ama. Gamay na gamay ko yung gamitin. Maganda. Akala ko nga airgun o de perdigones. Bata pa kasi ako nung sinasama ako sa gubat ni Papa. Kaya natuto ko mamaril. Gusto kong patunayan mo sinasabi mo. Wanna bet? Yoko nga. Baka maaasad, di ko lambu pa ako. Let's go. Tara. Oh, saan kayo pupunta? Eto, nagkaya yung mamaril eh. Gusto raw niyang makita ang kahusayan ko. Ang lagay pala niya, nakapagyabang ka na sa asawa mo, ha? Hay nako, ayaw nitong maniwala hanggat hindi niya nakikita. Kaya, patutunayan ko ngayon sa kanya ang galing ko. Okay, ganito. Baka mamaya, pagbalik ninyo, wala ako rito. Lumuwas lang ako ng bayan dahil meron akong mga kakausaping tao na gustong pumakyaw ng mga isda natin. Sige, di bale. Anyway, mamaya na tayo mag-usap. Ah, okay. Sige, have fun. Let's go. Bye. O ano, darling? Bilib ka na sa akin? Pinabilib mo ako, darling. Biro mo? 2 ibon sa magkasunod na putok? Kahit 3 o 4 na gumagalaw, basta matatag ang pulso mo, tsak matatamaan mo. Pasensya na kayo, mga ibon. Kayo na piling pag-practice na itong asawa ko eh. Masarap ang inihaw na ibon. Hindi ka ba kumakain yan? Ayokong malaman nilang natalo ako sa pagbaril. Ililibing ko na lang mga to. Di bale, love. Panalo ka pa rin naman eh. Ikaw lang yatang nakabaril sa pihikan kong puso. Tara. Okay. Alam mo ba? Napakabait ng napangasawa ni Senyorita Isabel. Magkabagay na magkabagay sila. Hindi lamang yan. Nagmamahalan talaga silang dalawa. Si Elisa kailan kaya mag-aasawa yun at nang mawala ng kasungitan niya? Alam mo ba, hindi likas na masungit si Elisa. Siguro, sa dami ng inaasikaso niya dito sa isla. Kaya umiinit ang kanyang ulo. Hindi ba si Senyorita Isabel ang tagapagmana ng Isla Paraiso? Eh bakit si Elisa ang lumalabas na administrador nitong isla? Hindi ba may kasunduan na yung magkapatid? Pero, ngayong nandito na yung mag-asawa, siguro pakikialaman niya ng lahat. Teka muna, hindi ba may mana din si Elisa? Anak din siya ni Don Esteban ah. Masyado ka maraming tinatanong. Bilisan mo at hinihintay na tayo ng mag-asawa. Salamat, Elena. Iwan mo na kami. Oo. Siya nga pala, ito palang bang nasa bungad ng Isla Paraiso ang pinakyaw ni Mr. Torres? Oo, Isabel. Kasi nga, maliliit pa yung mga isda doon.
Halos mga isang buwan pa lang na nalalagay ni Mang Ambu yung mga similya. Eh, alam mo naman mga negosyante, sigurista. Kung bumagyo, o kaya umapaw ang tubig, wala na. Tsak nalugi na sila. Eh, kailan ba sila magpapalimas? Interesado kasi akong malaman ng kanilang pamamaraan. Sa isang linggo, gusto mo bang ihulog ko muna sa bangko yung paunang bayad nila? Itago mo na muna sa kaha. Siya nga pala, pakibigyan mo ng 2,000 si Aling Tumasa at Mang Ambo. Pakibigyan mo na rin si Elena para makabili ng gamit niya. Si Elisa, darling. Hindi ba't kailangan niya din ng pambili ng gamit? May nakalaang gantimpala kay Elisa para sa pagpapakasakit niya dito sa Isla Paraiso. Salamat, Isabela. Paano? Ayusin ko muna yung pera sa kaha. Maiwan ko muna kayo, ha? Sige. Napakabait talaga ng kapatid mo. Sinabi mo pa. Kaya nga, hindi ko nga alam ang gagawin ko kung mawawala siya. Sapagkat mapagkakatiwalaan siya at maaasahan sa lahat ng oras. Eh, may plano ba siyang umalis? Wala pa naman, pero maganda si Elisa at dalaga. Isang araw mabibigla na lang tayo pag sinabi niya mag-aasawa na siya. Oh, hindi mo pa ba kakainin yung buko mo? Naunahan mo lang ako eh. Akala mo makakatakas ka sa akin, ah. Aling Tomasa? Si Ambo ho? Si Ambo? Umalis na. Pagkainom ng kape, nagpaalam sa akin. Bibili raw ng piyesa ng motor ng bangka. Bakit to? Magpapahatid sana ako sa Ibayo May kakausapin akong tao. Ako na susundo kay Ambo. Luto na rin lang ang pagkain. Mag-almusal ka muna. Wag na ho, busog pa ho ako. Kumain ka kahit konti. Mabuti na yung may laman ng tiyan. Salamat na lang ho. Siya nga pala, pag hinanap ako ng mag-asawa, pagkasabi na lang na umalis ako ng maaga kasi meron akong kakausapin. Pabayamot ako ng bahalang magpaliwanag sa kanila. Sige ho. Mahigit 50 hektarya ang nasasakupan nitong Isla Paraiso, Mike. Sa mga palaisdaan lamang at sa kinikita ng manggahan at iba pang prutas sa paligid, ay sapat na upang mabuhay tayo na masagana. Kaya palagay ko, hindi mo na kailangan balikan pa ang iniwan mong trabaho sa Amerika. Tumito na tayo. Tulungan mo na lamang ako sa pangangasiwa ng aking ari-arian. Ganito ang gusto kong buhay, Isabel. Alam mo yan, isang payapat, tahimik na lugar na malayo sa gulo at intriga. Pero paano na si Elisa? Matagal niya nang inaalagaan itong Isla Paraiso. Hindi kaya siya magalit pag pinakailaman ko ang inyong ari-arian? Wala siyang pakialam dito. Ang lahat ng bagay na nakikita mo dito sa Isla Paraiso ay akin. Nasa akin ang pagpapasya kung babahaginan ko siya ng mga kayamanang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Sa pamilya ng aking nasirang ina, ang islang ito. Nang mapangasawa ni Papa si Mama, halos mabili na namin lahat ng palaisdaan sa buong paligid. Simula noon naman natutong magsugal at mag-good time si Papa. Hanggang sa nakilala niya ang ina ni Elisa. Nagkasakit si Mama sa sama ng loob. Hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Saka naman lumayo ang loob ko kay Papa.
Anong damdamin mo ngayon kay Elisa? May dugo na siyang paraiso, Miguel. At hindi ko siya basta-basta pwedeng itakwil. Nakita ko naman kung paano niya asikasuhin ng papa. Bukod dito, siya lang ang maaari kong mapagkatiwalaan sa islang ito. At isa pa, mas kabisado niya ang pasikot-sikot sa negosyo. Kung ganun, hindi pa natin pwedeng agawin ng papel na yan sa kanya. Kailangan ko muna matutunan ng pakalawa at pakanan ng negosyo. Kung magtsatsaga ka, Miguel, madali ka matututo. Tsaka isa pa, nandyan naman si Mang Ambo. Para maturuan ka. Si Nana Tomasa, si Elena. Si Nana Tomasa ay malayong kamag-anak ni Mama. Pamangkin niya si Elena. Ang mga papang tumulong sa pag-aaral niya. Nang matapos siya ng high school, tumigil na. Tumulong na lamang siya sa pag-aasikaso dito sa Isla Paraiso. Kung ako lang masusunod, gusto kong bigyan ng kaukulang parte si Elisa. Yan ang naaayon sa batas. Yan ang naaayon sa kagandahang asal. Naging matapat naman siya, di ba? May naiisip na ako para sa kanya. Ngunit hindi ko ito maaaring sabihin sa kanya agad. Dahil natatakot akong baka kasi iwanan niya tayo agad. Ayoko mga pa sa dilim, Miguel. Nauunawaan kita. Pero... hindi ka pa ba ginugutom? Oo nga eh. Tara na! Okay. Tara. Sandali ha. Naalala mo ba nung honeymoon natin? Hindi, titignan ko kung naalala mo pa ha. Ayan, sige. Ako, bigat mo ah! Sumaba ka, tahan niya. Ayan, dahan-dahan. Ayan. Hindi ka pa rin yata natutulog. Gising ka pa pala. Maalinsangan eh. Si Isabel. Yun, tulog na. Napagod yata sa paglalakad namin kanina sa gubat. Hindi ka ba nalulungkot dito? Walang good time. Nasa gitna tayo ng kagubatan at dagat. Wala kang makikita sa langit kung hindi mga bituin. Wala kang maririnig kung hindi mga huni ng kuliglig. Sanayan lang yan. Sanay naman ako sa malungkot at tahimik na buhay. Bata pa kasi ako nang ako'y naulila. Laki akong kalye. Mabuti lang may umampun sa akin na mabait na mag-asawa. Pinag-aral nila ako. Dinala sa Amerika. Doon ko nakilala ang kapatid mo. Anong plano nyo ngayon? Baka manatili muna kami rito, sa isla. Gusto kong maranasan ang buhay sa bukid. Gusto kong matutunan lahat ng bagay na hindi ko naranasan noon. Ikaw, kontento ka na ba sa buhay mo rito? Bakit mo naitanong yan? Wala. Naisip ko lang, bata ka pa, maganda. Wala ka bang plano sa buhay mo? Nakatali ako sa pananagutan ko dito sa Isla Paraiso. Hindi ko basta-basta maiiwan to. Maliban na lang kung hindi nyo na kailangan ng serbisyo ko ni Isabel. Kailangan ka namin dito. Paano kung mag-aasawa ka na? Malayo pa yun sa isip ko. Marami pa akong gustong mangyari. Mga musmus na pangarap na gusto kong matupad. Tulad ng ano? Sa akin na lang yun. Paano? Mauna na ako, baka magising pa si Isabel. Masamang itsurang makita tayong nag-uusap. Selosa ang kapatid kong yun. Sige. Siya nga pala, Mang Ambo. Hanggang kailan ho ba tatagal ang supply ng pagkain natin? 1 buwan daw ho. Sa 1 linggo, may pedido na si Senyorita Elisa. Baka raw ho tumaas ang fish meal pag hindi tayo nag-imbak. Eh, ano naman ho yung katabi ng tinignan natin kanina? Ah, mga hipon yon at saka karpa.
yung kinakain natin araw-araw, dun lang nanggagaling. Bukod pa doon, may mga alaga pang baboy at manok si Elena. Hindi ba naman kayo pinipirwisyo ng mga masasamang loob? Hindi naman ho. Mababait ho ang nasa paligid. Tsaka isa pa, mahihirapan ho silang pasukin ito. Marunong kasing makisama ang nasirang papa. Tsaka marami siya naging kaibigan sa bayan. Kaya naman walang nakakaisip gumawa ng hindi mabuti sa amin. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Sa lawak kasi ng islang ito eh. Napakaraming posibleng pagtaguan ng mga masasamang loob. Huwag kang mag-alala, senyorito. Bago ako matulog sa gabi, ay nagre-rekurita ako. Teka nga muna, bakit ba yun ang pinag-uusapan natin? Kala ko ba marami kang gustong matutunan kay Mang Ambo? Oo nga pala. Halina muna tayo at maglakad-lakad. Marami pa akong tatanong sa inyo eh. Opo, senyorito. Napakaswerte mo naman, senyorita. Bukod sa magandang lalaki, mabait pa. Dok, kumusta na ang lagay ng kapatid ko? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya natatauhan? Huwag kang mag-alala, Elisa. Ligtas na si Isabel. Sinaksakan ko lang siya ng pangkalmante, kaya siya nakatulog. Maya-maya lang magigising na siya. Senyorita, nandyan na ho yung pulis na pinatawag nyo. Sabihin mo susunod na ako. Huwag niyo siyang iiwan. Baka siya magising at maging muling marahas. Ginalugod na ho namin ang buong paligid, Miss Soriano. Pero wala ho kami nakakita ang bakas ng sinasabi niyo kaguluhan. Malakas ho kasi yung alon kagabi. Malamang ho niyan, baka nabura na yung mga bakas ng mga lumapastangan sa kapatid ko. Maaari nga ho, pero huwag kayong mag-alala. Pipilitin ho namin malutas ang kasong to sa lalong madaling panahon. Siguraduhin niyo lang, Kabo. Tiyak na maghihisterya ang kapatid ko kapag nalaman niyang nawawala si Miguel. Sinong Miguel? Siya yung asawa ng kapatid ko. Magkasama sila kagabi. Pero kanina, natagpuan namin ang kapatid ko na walang malay sa tabing dagat. Pero wala ang asawa niya. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kung gayon, may mga taong nakapasok sa islang ito. At maaaring nagbabalak na pagnakawan kayo. Kung sino man yun, kailangang mahuli sila agad. Nakalaan ako magbigay ng malaking gantimpala. Tutupad po kami sa amin tungkulin, Miss Soriano. Hindi ho namin kailangan ng kantipala. Maraming salamat. Sige po, alis na po kami. Pabalik lang po kami pag pwede na makausap ang kapatid niyo. Siya lang po nakakalam ng tunay na pangyayari. Ipapahatid ko po kayo sa bayan. Sige po, di bali na po. Alis na po kami. Sige. Salamat po. Isabel, Miguel? Buhay ka? Hintayin mo ako dyan, huwag kang aalis. Bababa ako.
Ano nangyari? Nakita ko si Miguel. Miguel? Nasaan? Nandito siya kanina eh. Isabel, wag mo na kasi masyadong pinag-iisip si Miguel. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak mo eh. Elisa, nandito si Miguel. Nagpakita siya sa akin. Kinawian pa nga niya ako eh. Aling Tomasa, mabuti pa. Elisa, samahan mo siya sa kwarto maniwala niya. kayo sa akin. Mang Ambo, sige na. Elisa! Sa kwarto. Ambo. Oh, magkape ka muna. Salamat, ah. Alam mo, Tomasa, nangingilabot talaga ako kagabi. Mabutit gising pa kayo. Dahil kung hindi, mahihirapan ako ipasok sa bahay si Senyorita Isabel. Eh ano kaya talaga yung nakita niya? Malay ko. Basta ang alam ko, may hinahanap siya sa paligid. At tinatawag pa niya ang pangalan ni Senyorito Miguel. Nakita raw niya at tinawag pa siya. Si Senyorito Miguel kaya talaga nakita niya. Nakikita niya ba ang kaluluwa ng patay? Bakit? Naniniwala ka bang patay na siya? Naikwento ko lang naman sa iyo para maging handa kayo. Malay mo, baka isang araw, sa iyo naman magpakita. Ambo ha, huwag kang magbibiro sa akin ng ganyan. Naku, huwag niyang gagawin sa akin yun at mamamatay ako sa takot. Kaya nga, kailangan lagi kayong handa. Naku, sige na nga, diyan ka na muna. Kailangang ma-examine ka na ng Dr. Isabel para sa kabutihan mo rin ito. Hindi ako baliw. Umalis ka dito, hindi kita kailangan. Iwanan mo ako! Kailangan mong magpa-examine sa doktor. Para sa kabutihan mo rin naman to eh. Hindi kita pinipilit kung ayaw mong maniwala sa akin. Umalis ka na dito, hindi kita kailangan. Sinabi ko nang hindi kita kailangan. Lumayas ka! Lumayas ka sabi! Layas! Senyorita, kumain na po kayo. Baka po makasama sa inyo. Eh kagabi pa ho walang laman ng tiyan niyo eh. Wala pa ba si Miguel? Hindi pa ba siya umuuwi? Eh, sabi ho ni Senyorita Elisa, patay na raw ho si Senyorito Miguel.
Hindi patay si Miguel. Naiintindihan mo? Nagpakita siya sa akin. Buhay siya! Buhay! Ambo, bukas ibili mo ako ng film para sa camera ko. Oh? Anong gagawin nyo? Patutunayan ko sa inyo na buhay si Miguel. Pag nagpakita siya sa akin, kukunan ko siya. Pero... Sundin mo ang utos ko, Ambo. Opo. At wag na wag mong masasabi to kahit na kanino. Opo. Kawawa naman ng senyorita. Nabubuhay na lamang sa ilusyon. Huwag sanang magkatotoo ang kutob ng loob ko. Na ano? Nababaliw na siya. Anong akala mo sa akin, baliw? Matino ang pag-iisip ko, Elisa. At hindi ako makakapayag sa gusto mong mangyari. Alam mo, Isabel, sa kondisyon mo ngayon, hindi mo maaasikaso ang lahat. Kailangan mo ng temporary administrator para mag-manage ng mga ari-arian mo. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, bahala ka. Pero hindi ako pwedeng pumirma. Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko eh. Anong gusto mo? Magmukmuk ka na lang ng magmukmuk? Iyak ka na lang ng iyak, ni hindi ka na nga kumakain eh. Ayaw mo namang magpadala sa ospital. Paano kang gagaling yan? Hindi ko naman pababayaan tong Isla Paraiso eh habang nasa ospital ka. Hindi ilusyon ang nakikita ko, Elisa. Buhay si Miguel. Nararamdaman ko. Eh bakit sa'yo lang siya nagpapakita? Ako ang asawa niya. At ang tunay na nagmamahal sa kanya. Natural lamang na sa akin siya una magpakita. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo eh. Kung ayaw mong magpatingin sa doktor, nasa'yo yan. Ayusin mong sarili mo. Kalimutan mo na ang nangyari sa buhay mo. Elena, sumabay ka ng kumain. Hindi yata nabawasan yung pagkain dinala mo kay Senyorita Isabel. Oo nga ho eh. Alam nyo, kinakabahan na nga ako dahil parang lumalala na yung karamdaman ni Senyorita. Sa labis na lungkot, napapabayaan na niya pati na ang kanyang sarili. At ang masakit, sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, si Senyorito Miguel pa ang napili nilang paslangin. Nakakapanghinayang na mawala ang isang napakabait na tao, katulad ni Senyorito Miguel. Talaga? Alam niyo ho, pagkagat ng dilim, kinakabahan ho ako. Dahil baka magkatotoo yung pangitain ni Senyorita na nagpapakita sa kanya si Senyorito Miguel. Eh kung sa akin ka tumabi, takot sa akin ang multo eh. Ang kapal niyo naman. Kahit na makakita na lang ho ako ng multo, wag lang ako masumang ng katulad nyo. Hoy, tumigil na nga kayo. Sige, kumain ka na at gabi na.
Miguel. Miguel. Miguel, bakit? Kailangan mo na kitang iwan. Pero bakit? Hintayin mo ang pagbabalik ko. Miguel, sandali! Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko. Magkasama kami ni Miguel. Huwag mo kaming piliting maniwala sa sinasabi mo. Ilusyon na ng lahat ng yan, Isabel. Bakit hindi siya sumama sa'yo rito para humarap sa akin? Kung ano man ang dahilan niya, hindi ko na inalam. Ang importante, buhay si Miguel. Buhay ang asawa ko. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Masyadong matigas yung ulo mo. Kung sinusunod mo ba yung payo ko na makipagkita ka sa isang dalubhasang doktor, di hindi sana ganyan ang takbo ng utak mo. Pinalalabas mo bang sira ang ulo ko? Eto, may katibayan ako. Kinunan ko siya ng larawan. Ipa-develop mo. Wala namang laman to, ah. Wala namang laman to, ah. Imposible. Ambo, patunayan mo nga sa kanyang may laman to. Opo, senyorita, pero bakit po nagkaganyan? Pinaglalaroan ka lamang ng guni-guni mo, Isabel. Paano mo kami mapapaniwala sa isang ilusyon na ikaw lang ang nakakakita? Kung ayaw niyong maniwala, hindi ko kayo pinipilit. Pero hindi ako baliw. Alam ko, sinasabi ko. Ikaw, sa susunod, pag may pinabibili sa'yo si Isabel, sasabihin mo muna sa akin. Huwag kang alis na hindi ko alam. Opo.
Ikaw, pare. Sige, tagayin mo lang. Ano bang iniisip ni Gido? Kanina pa hindi mapalagay yan ah. Ewang sa taong yan. Dati-rati, ganitong oras, hindi maagilap yan. Baka nakuha na yung pera niyan. Balak tayong onsehin. Kilala ko si Gido. Parehas na kasama yan. Nagsisiguro lang ako. Malaki na rin ang naging hirap natin sa trabahong ito. Nakita mo naman. Nagtitiis na tayo sa kagat ng lamok dito. Ano pa nirereklamo mo? Ha? Sagana tayo sa kain. Toma. Ano pa hanapin mo? Uminom na lang tayo. Datong pare. Para sa pamilya natin. Di ba? Di ba? Oo nga naman, pre. O ano mga pare? Nainip na ba kayo? Ha? Ako hindi. Ewan ko sa mga to. Ilan ba tayo bababa sa syudad? Naiinip na ako eh. Tsaka iniintay na ako ng bata ko. Sandali na lang. Pagdating ng pera, sisibat tayo kaagad. Eh, kailan pa yun? Huwag kayo mainip. Darating din tayo dyan. Yun naman pala eh. Lagay ko muna. Inom muna. Minum lang. Masyado kayong madrami. Sabi ko sa'yo eh. Ikaw kasi. Hintay lang tayo. Isabel? Isabel! Nana Tomasa, sandali nga. Opo. Magandang umaga po, senyorita. Nakita niyo ba si Isabel? Kani-kanina ho, nasa beranda. Baka namasyal ho sa tabing dagat. Wala yun sa sarili niya eh. Hindi niyo siya dapat na pinapayagan na naglalakad na nag-iisa. Hahanapin ko po. Nako, di bali na. Ako na lang. Naku naman, Elena, bilisan mo. Baka hindi na tayo makapamarin. Senyorita, mukha na pasubo yata ako sa pagsama sa inyo rito eh. Hindi ako sanay maglakad sa bundok eh. Hay nako, sa lahat naman ng laking probinsya, ikaw madaling mapagod. Baka pwede naman nung magpahinga muna tayo. Pagod na ho ako eh. Pagod ka na ba talaga? Oo. O sige, magpahinga ka na muna dyan. May titignan lang ako doon, ha? Ambo, Senyorita, nakita mo ba ang senyorita Isabel mo? kasama ho ni Elena, mamamaril daw ho sa gubat. Ano? Hindi siya dapat nagpunta doon. Bakit po? Dati naman niyang ginagawa yun ah. Baka kung ano na naman ang mangyari sa kanya. Sundan ko kaya? O kumuha ka muna ng barel, bilis. Oo. Oh, nakapagpahinga ka na ba? Opo. O, halika na. Doon tayo.
Hindi ko kaya tayo hanapin sa bahay nito? Sinabi ko na kay Mang Ambo na kasama kita. At saka isa pa, hindi ka dapat matakot pag ako kasama mo. Kasi nahihiya ako kay Senyorita Elisa eh. Akong bahala sa'yo. Senyorita, dito muna tayo. Napapagod na ako eh. Pagod ka na naman? O sige, di bale, dito ka muna. Pupunta lang ako doon. Huwag kang aalis, ha? Sino kayo? Maayos kayo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Maayos kayo! Senyorita, Halika na. Baka may kasama pang mga yan. Madisgrasya pa tayo. Dito. Elisa! bakit? Mabuti dumating kayo. Yung tatlong gumahasa sa akin, nakita ko. Andun sila, pinaril ko. Elena, totoo bang sinasabi niya? Totoo yun. Pati ako muntik nang gahasain. Buti na lang dumating si Senyorita. Sa mga demonyong yun. Totoo ang sinasabi ko, Elisa. Nakapatay ako. Kung gusto mo bumalik pa tayo doon, nandun pa ang mga bangkay nila. Mabuti pa nga. Doon ko nakita mga salarin. Nakita ko na baril ko sila. Tinamaan ko sila. Ambo, tignan mo mga bangkay. Kilalanin mo kung sino sila. Dali! Opo. O ano, Ambo? Sinong nakita mo? Wala akong bangkay dun eh. Ha? Imposible. Tinamaan ko sila. Hindi na sila maaaring mabuhay. Tara, tignan natin. Pero dito ko sila nabaril kanina. Isabel, baka ilusyon mo na naman to, ha? Hindi ako nag-iilusyon, Elisa. Kitang-kita ko na tinamaan ko sila. Hindi nasisiraan ang ulo ko. Hindi pa nga, ni isang patak ng dugo, wala tayong makita. Maniwala ka sa akin, Elisa. Dito ko sila nabaril. At yung dalawa banda doon. Elisa, halika na. Pagod ka na. Hindi na tayo. Halika na.
Ba't hindi ka kumakain? Nagpapakamatay ka ba? Kung iniisip mo ang mga nangyari sa gubat, kalimutan mo na yun. Nakapatay ako ng tao. Nakapatay ako. Nakapatay ako! Wala kang napatay. Kung bakit naman kasi hindi ka nakikinig sa akin eh. Kung pumupunta ka na ba sa Maynila, at least doon matatahimik ka. Doktor lang ang kailangan mo. Naiintindihan mo ba ako? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, hindi ako baliw. Totoo ang sinasabi ko. Para sa'yo itong ginagawa ko. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Nana Tomasa! Tulungan niyo ako! Mangambo! Mangambo! Elena! Nana Tomasa, tulungan niyo ako! Nana Tomasa! Nana Tomasa, ano ba to? Ba't ba tayo tinali dito? Ewan ko, hindi ko alam. Anong gagawin natin? Paano tayo makakalabas dito? Nana Tomasa! Si Senyorita yan ah! Naku, Diyos ko! Tulungan niyo ako! Mangambo! Elena! Tulungan niyo ako! Si Senyorita! Bakit akong sisisihin mo? Kasalanan ko ba kung namatay ang mga tauhan mo? Umaasa sila sa perang pinangako mo. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi nila ako maiwan. Maliwanag ang usapan natin. Hanggat hindi napapasa akin ang Isla Paraiso, hindi ko ibibigay ang kabuuan ng bayad ninyo. Kaya hindi mo na rin ako sinipot dito? 1 linggo lang naman yun ah. 1 linggo? Alam mo bang iniisip ko? Ginagamit mo lang ako para matupad ang pangarap mo. Anong kalokohan yan? Hindi ba tayong dalawa nagplano nito? Noon yun. Dahil akala ko, mahal mo ako. Duda ka ba? Aminin mo na, Elisa, na ang iniibig mo ay si Miguel. Ang asawa ng kapatid mo. At kaya ginusto mong kopyahin ko ang mukha niya dahil hindi mo siya makuha. Naiinggit ka kay Isabel. Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? Oo, aaminin ko sa'yo. Ginamit kita para tuluyan ang mawala sa buhay ni Isabel si Miguel. Para tuluyan ang masira ang isip niya sa kaiisip sa asawa niya. Pero hindi ba yun ang plano natin? Ang patayin siya sa nervyos at takot? Sinungaling ka pa rin hanggang ngayon, Elisa. Anong akala mo sa akin walang pakiramdam? Ang tagal ko nang nararamdaman ng panlalamig mo sa akin. At maging sa pagtatalik natin, ang nasa isipan mo ay si Miguel. Eh, si Raulo ka pala eh. Paano hindi yan ang iisipin ko? Eh, mukha niya yung nasa'yo. Tuwing yayakapin mo ko, tuwing hahalikan mo ko, mukha ni Miguel ang nakikita ko. Sa isipan mo, sa puso mo, si Miguel pa rin ang mahal mo. Kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na yun. Bukas na bukas din ay lilisanin na natin ang puok na ito. Dahil mayaman na tayo, mapapasa atin ang kayamanan ni Isabel. Maibabalik pa ba ng kayamanan mo ang tunay na katauhan ko? Sige, Do. Bakit hindi? Kung nagawa kong ikaw si Miguel, walang imposible sa salapi. Kaya lang, Kaya lang ano?
Kaya lang magiging mapanghanib na para sa'yo ang pangalawa pang operasyon. Ano? Wala na bang ibang paraan para maibalik ang tunay na katawan ni Gido? Tama ang hinala ko. Hindi mo ako mahal. Ang tunay na mahal mo, si Miguel. Paano pa ako makikilala ng pamilya ko nito? Paano? Lokohan din lang pala gusto mo eh. Pagbibigyan kita. Tutal, wala namang nakakalam na hindi ako si Miguel. Ikaw lang. Kakausapin ko si Isabel. Pagkatapos, ibubunyag ko sa kanya lahat ng mga plano mo. At pupunta kami ng Amerika. Hindi mo na ako makikita. Tumasa! Ambo! Ambo! Tulungan niyo kami! Ano ba yun? Tumasa! Saan mong pinto? Dali! Mga bo! Ano pang hinihintay niyo? Kalagan niyo na kami! Oo. Bilisan mo! Ano ba itong nangyayari sa atin? Si Senyorita! Bilis! Tumasa! Dali! Mga bo! Ayan na yan! Dali-tali mo! Dali! Bilisan niyo! Mauna na kayong dalawa! Sige na, Nana, tumasa! Hindi ka na rin makikinabang sa kaibangan mo. Nana, tumasa! Dalihan niyo! Dali! Bumaba na kayo dyan! Ikaw naman, Tumasa! Dali! Bilis! Nana, tumasa! Apo! Oo, nandyan ako! Apo! Bilisan Dito! natin, dali! Dali! Dali, Apo! Balik kayo, bilis! Bilisan mo! Dali! Si Senyorita! Mga po! Senyorita! Saan yung pinto? Apo! Nana, tumasa! Bilisan nyo! Nakalak! Lumayo muna kayo! Ako, Diyos ko! Mga po! Tako! Nana, tumasa! Tulungan niyo ako! Bilisan niyo! Bilisan mo! Tatambo! Bilisan mo, Elena! Bilis! Kaligan nyo! Dali! Hindi na tayo dapat magtagal dito. Bilis! Saan kayo pupunta? Akala niyo makakatakas kayo, ha? Balik! Balik! O, Diyos ko po.
akala ninyo makakalabas kayo ng buhay dito, ah? Elena, itali mo sila! Dali! Hindi ka magtatagumpay, Elisa. Anong hindi? Sino sa akala nyo magliligtas sa inyo, ha? Sino? Sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay kayong lahat. Pero gagawin ko munang legal ang pag-aari ko sa Isla Paraiso. Elena! 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 Mag-ingat ka! Mag-iingat ka! Elena! 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 Elisa, wag! Elisa, maawa ka sa akin. Magkapatid tayo. Wala nang mangyayari sa pagmamakaawa mo. Dahil papatayin na kita! Elisa, maawa ka sa akin. Magbabayad ka sa kapihang dinanas ko sa iyong ina. Papatayin kita! Ako pa rin ang reyna ng Isla Paraiso. Wag!
Elisa. Elisa. Patawarin mo ako, Elisa. Pero, kailangan matapos na mga kaibangan mo. Patawarin mo ako. Kung sino ka man, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil sa pagliligtas mo sa akin sa tiyak na kamatayan. Pero marami kang dapat panagutan sa batas. Alam ko, Isabel. Isabel, sana mapatawad mo ako. Kung hindi ka nagtapat sa akin, buo ang paniniwala kong ikaw nga si Miguel. Kamukhang-kamukha mo siya. Paano? Dadalhin na ho namin siya.